Si Pangil may squamous cell carcinoma o skin cancer. We have no choice but to operate and amputate that area. Sa Marilao, Bulacan, makikita ang hile-hilerang kulungan ng mga manok. Pero ang isang kulungan dito, hindi manok ang nakalagay. Laki. Ito mo kanina, umubo ka na yung bibig niya. Ready na yung mga agat eh. Ang itsura nito, mabangis. Sa laki ng katawan at ngipin, kaya nitong patumbahin ang kanyang mga kalaban. Pero sa halip na pangilagan, kapag naligaw sa mga kabahayan, hindi maiwasan na pwersang hulihin ito ng mga tao. Isang buhaya rin ang nahuli sa dalampasigan ng Languyan, Tawi-Tawi. Ang mahalaw magkibal to siya. Apektado na raw ang pangisda ng mga tao. 2 araw na nanatili sa baybayin ang buhaya. Kaya nagtulong-tulong ang mahigit sa 10 tao para maisakay ito sa makeshift na bangka. Mula sa isla, dinala nila ang mahigit 18 talampakang buhaya sa sentro. Sa ngayon, nasa pangangalaga ito ng Municipal Environment and Natural Resources Energy ng Tawi-Tawi. Ang ganitong insidente, madalas ginagawa ng mga komunidad na may naitatalang ligaw na buhaya. Mga pagkagat ng buhaya, aksidenteng pagkagat niya sa mga tao ay hindi nangangahulugan na alam niya na yung pagkain. Ay maaring meron siya ulit na pagkain na pagkukunan. Kaya't babalik siya sa lugar na yon kung saan siya nakakukuha. Si Pangil ay isang adult saltwater crocodile na nakuha sa Agusan Marsh noong 1990s. May tama ito ng bala sa tagiliran. Binaril ito sa takot na makain nito ang mga alagang hayop sa kanilang komunidad. He was brought to us from Agusan with a gunshot wound on his right rear, close to his tail. We treated him. There was no way of bringing him back to the wild because there's already a community there. Dinala si Pangil sa Davao Crocodile Park, isang facility sa Davao na accredited ng Department of Environment and Natural Resources o DENR para mag-alaga ng hayop gaya ng buhaya. Si Pangil ang pinakamatanda at pinakamalaking buhaya na inalagaan ng Davao Crocodile Park. Pero matapos ang halos 3 dekada, nagsimula ang mabigat na pasanin ni Pangil. Unfortunately, itong si Pangil karoon ng lesion doon sa kanyang kaliwang daliri sa kaliwang paa. Ang maliit na sugat nito sa daliri, lumala. Hanggang sa naging 1.5 kilo ng tumor. Maliit pa lang yung nasugat. And then, yung management noon was parang wound management lang. 1 year later, nung 2021, nagiging na siya, parang maliit na ping pong ball. Kalaki yung tumor. So, kinuha namin ng sample for biopsy. Dahil sa kanyang edad, maselan ang gagawing operasyon. Sa tulong ng hindi bababa ng 20 espesyalista, inoperahan si Pangil taong 2023. Binuo ito ng mga wildlife veterinarian sa pangunguna ko at ni Doc Bayani Vanderbroek ng Davao City. Kasama rin dito ang mga veterinary assistant at grupo ng Davao Crocodile Park personnel. We have no choice but to operate
and amputate that area. We computed the dose and we used the lower dose. Tapos hinati pa namin yung dose at paunti-unti namin binibigay yung mga sedative and tranquilizer. Kasi nga, ang fear namin is baka mamaya successful nga namin natanggal yung tumor pero baka mamaya hindi na magising. Matapos bigyan ng pampatulog, inilagay si Pangil sa isang squeeze cage kung saan ito ooperahan. Unti-unti namin binabawasan yung toe, seeing how deep the tumor went. And kalaunan, nung tinatanggal ko yung mga toes na yon, ang hirap tanggalin ng buto. So I needed to use oscillating saw para maputol ko yung mga phalanges niya, no? Yun yung mga digits ng mga paa. Umabot ng 3 oras bago natanggal ang tumor. Finally, we completed the procedure for Pangil. Nahirapan talaga ako doon with my team, Doc Bayani. Things became much more manageable. The post-op care, I think, will be one of the most difficult tasks of Team Pangil. Dahil sa ngayon, mukhang ang ganda-ganda ng pagsara namin ng sugat niya. Pero, syempre, pagka gumagalaw na si Pangil, yung stump na iniwan namin, pwedeng bumukayan. Yung pagbibigay ng antibiotics niya, yung pain medications, how to prevent flies that will be attracted. Makalipas ang 5 buwan, muli kong binalikan si Pangil. Unti-unti nang humihilom ang kanyang sugat, pero may natira pa ring surgical sutures o tahi. Yung mga absorbable, hindi yan tatagal. And dahil nga hindi siya natutunaw, hanggang ngayon nandyan pa rin siya. So, susubukan namin tanggalin. Naigagalaw na ni Pangil nang maayos ang bahagi ng kanyang paa na inoperahan. 1 taon mula ng aking kamustahin si Pangil, ibinalita sa amin ng pamunuan ng Davao Crocodile Park ang pagpanaw nito, Enero ngayong taon. Namatay si Pangil dahil sa komplikasyon ng kanyang skin cancer o metastatic squamous cell carcinoma. Kung si Pangil tumanda sa pangangalaga ng tao, iba naman ang naging kapalaran ni Moki Sr. Pinagpapalo umano ito hanggang sa mamatay sa Languyan, Tawi-Tawi taong 2019. Kinakain daw kasi ng mga buhaya ang mga alagang hayop doon. Sa pagtatagpo ng mundo ng mga buhaya at tao, mahalagang malaman na nagiging agresibo ang mga saltwater crocodile lalo na kapag mating season. Nagsisimula ito tuwing Nobyembre hanggang Marso. Sa panahon na sunod-sunod nang makikita natin ang mga buhaya, matutunan sana nating mga tao na magbigay daan sa mga buhaya, lalo na't nakikihati lang tayo sa kanilang teritoryo. Sa wild, ang mga nilalang na ito, mababagsik at naghahari. Kinatatakutan dahil sa kanilang abilidad at itsura. Pero kapag napagpad sa lugar ng mga tao, nag-iiba ang kapalaran nila. Makikita ang mga Philippine sailfin lizard o ibid na nagpapahinga sa kani-kanilang pwesto. Sa mga halaman, sa lawa, at maging sa mga bato. Hindi
Hindi nito alintana kahit daan-daanan ng mga tao. Ang mga ibid na ito, wala sa gubat, kundi nasa loob ng zoo. Likas sa Philippine sailfin lizard o ibid ang liksi sa pagtakas. Pero sa lugar na ito, kalmado itong nakikisalamuha sa mga tao. Sa lawak ng zoo, hindi nakakulong ang mga ibid dito at malayang nakakagala. Hindi naman sila ginagalaw na itinataboy, ganun. Parang yung tao is nakihalubilo. Mayroon din instance na takot talaga yung iba na hindi nila alam na inaalagaan pala to dito. Kung saan na sila dumadami. Yung mabuhangin na party ng lupa, doon sila nagdidig ng iitlogan nila. Bago pa itayo ang zoo taong 2007, nauna nang naninirahan ang mga ibid doon. Sa kanilang tala, may mahigit 50 ibid na raw ang naninirahan dito. Ano bang itsura nito dati? May swampy area ba yan? Yes, sir. Ito yung ginagawa ng swimming pool, itong yung swamp. The whole area, the swamp talaga yan. Tinabunan yung lupa para maging stable siya, no? Parang kagubatan to dati. Omnivore din ito at madalas kumakain ng karne o halaman. Nakita natin yung ibang mga ibid parang pinapakain ng tao eh, no? Kailan nagsimula? For as long as hindi nakakahilo. Kasi sila naman yung mga ibid naman kasi, kung ano yung kinakain nila, choice din naman nila yun. Oo, kasi pag hindi nila gusto yung ibinibigay sa kanila na pagkain, hindi naman nila kakainin. Hindi raw nakaasa sa ibinibigay na pagkain ng mga turista ang mga ibid. Lalo na't may kakayahan pa rin itong maghanap ng sarili nitong pagkain. Ang mga ibid may survival instinct at kaya umano nitong lagpasan ang mas malalaking hayop na makakaharap nito. Look at yung sa bandang buntot niya. Siguro naputol na yan. But it will grow back. Ito yung characteristic na features ng species na ito. Very robust yung kanilang yung muscularity ng kanilang pangangatawan. They're excellent swimmers. Kaya ginagamit nila itong yung buntot nila sa kanilang paglangoy. And they're also very good climbers. Makikita mo sila sa itaas ng puno. Kaya itong mga claws na kagaya na yan, may mga matatalas na kuko. They use it for climbing. And yung kanilang buntot, mostly for swimming. Kapag lumalangoy ang mga ibid, karaniwang nakataas ang ilong nito sa tubig para makahinga. May mga pagkakataon din daw na kinakain ng malalaking ibid ang mas maliliit na ibid. Ang predator lang nila siguro dito are other carnivores or carnivorous animals like cats or dogs, no? That might eat the young. Ito rin kasi mga sailfin lizards, meron silang cannibalistic behavior. Kapag in the absence of available food, yung mga maliliit nilang mga batang lizards, pwede nilang kainin. Agad ko ring pinakawalan ang ibid. Yun oh. Nice. Look at the head. Yan. Yung head. Ang galing. Ang bilis niya. Yung stance ng ganyan, no? Yan yung parang attack mode. Ready to escape anytime. Kita niyo, ang bilis nilang pumilos. Pag baba, hawak-hawak ko siya. Very calm siya. Paglapag natin, talagang humaripas na talaga siya ng takbo. Kung ang mga ibid ay malaya nakakasalamuha ng mga tao sa zoo, iba naman ang naging kapalaran ng bayawak na ito. Sa Marilao, Bulacan, makikita ang hile-hilerang kulungan ng mga manok. Pero ang isang kulungan dito, hindi manok ang nakalagay. Ito ang marbled water monitor lizard o bayawak. Sa maliit na kulungan ng manok, pilit itong pinagkakasya ang kanyang katawan. Pero wag daw basta-basta ito lalapitan dahil kapag nagalit, maaari itong umatake. Kwento ng residente na si Eddie,
Naligaw raw ang bayawak sa kanilang tirahan. Pansamantala muna niyang inilagay ito sa kulungan ng mga alagang manok. Ano nangyari? Ba't ka merong ngayon dito, bayawak? Nung Webes po kasi, gagawa sana ako doon sa taas umaga. Ngayon, nakarinig ako nagkakagulo dyan. Pagtingin ko, may mga hawak silang pamalo, narinig ko, malakihan niya, malaki. Di, hinahanap ko naman, umakyat sa bakod, may mga hawak ng pamalo eh. Kaya sinabihan ko siya, huwag niyong papatayin. Akong bahala maghuli niyan. Sabi niya, sige, kung mahuli mo, bumaba ka rito. So yung pagtawag nyo sa amin, it's to surrender talaga. Intention ko po talaga. Tama pa yung ginawa nyo, sir. Sa susunod na baka hindi pa ito yung last time na maka-encounter kayo. Pero ang pinakadelikado sa kanila yung kagat kasi madumi ang bibig niya mga yan eh. It's not because they have venom, but because the mouths are dirty, no? So, pwede ka ma-infect pag nakagat kang ganyan. Isa pa, tama po yung ginawa ninyo na kinuha nyo, tinransport nyo. Nilipat nyo sa isang lugar na kagaya na ito, hindi makakagat ng aso. Pinaalalahanan din si Eddie ng Municipal Environment and Natural Resources or MENRO Marilao na si Dan Martin. If ever na mag-reappear po at kayo po uli ang makahuli, kontakin nyo lang po kami and pupunta po kami para yung team namin na mag-handle po nung animal. Sa kabila ng isang linggong pagtira sa kulungan, agresibo pa rin ang bayawak. Laki. Malaki. Oh. Bibig. Laki, lakas pati. Hawak dito kuya, dito sa pa. Ang bigat. Ang bigat. Wait lang. Unahin muna natin, paguri muna natin siya. Napakalaking bayawak. Kita mo kanina, bubuka na yung bibig niya. Ready na yung mga gat eh. Kasi nung unang yung pangalawang defense niya. First one is i-flick niya yung kanyang buntot. At saka mag-ingat din tayo dito sa mga ganito, yung matatalas na kuko ng ganyan. Bigat nito. Okay. Sige. Okay na rin to in a way kasi para hindi siya masyadong mag-freak out, no? Kung wala siya masyado nakikita doon. Talian natin. Butasin na lang. Talian to. Butasan natin na kaunti. Medyo makahinga siya. Ang bayawak, sinuri ko muna bago pakawalan. Sugat parang tinanggal na yung mga ngipin. Hindi ko to in-expect Oo. Tinanggalan ng ngipin sa taas meron, sa baba medyo wala na. Yung ngipin nila kasi, tignan mo, yung itaas maliliit. Serrated, matatalas yan kahit maliliit, no? Kaya kapag nakakagat siya, kapit talaga. Yung sa ibaba, medyo nabawasan na. Siguro, nung kumagat ito dun sa mga sako o kaya dun sa metal na kulungan niya, talagang tinamaan yung ngipin. Hindi ko alam if this was self-inflicted, but those teeth are going to grow back naman. We just need to give this some antibiotics, treatment and vitamins, no? Para maano natin, para matulungan siya. Pero ang laki nito. Okay yung katawan niya, okay yung itsura, balat, everything. May konting scratches, but generally healthy. I can release this back. Abang lang kayo dyan. Laki niya, oh. Mula sa kanyang masikip na kulungan, malaya nang makakapaglakbay ang bayawak. Hindi maiiwasan na magtagpo ang landas ng mga hayop at tao. Kapag nangyari ito, huwag itong huhulihin at ilalagay sa kulungan. Lalo na't mas masarap mabuhay ng malaya sa lugar na kanilang tinitirhan. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.